Panginoon po naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Napakabuti mong Ama sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy kang naaawa sa iyong mga lingkod. Pinupuri at sinasamba ka po ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong awat pag-ibig. Hanggang ngayon, nananatili ang karapatan namin bilang mga lingkod mo. Sa pagtitipong ito, muli ka pong magpakaranas sa iyong mga lingkod. Muli kaming yakapin. Muli kaming dalawin at patatagin. Higit sa lahat, muli mong ipadama na mga anak mo pa rin kami na may karapatang sumamba sa iyong napakadakilang pangalan. Napakabuti mong Diyos. Patuloy kang nagtitiwala sa iyong mga lingkod. Patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa at pagkakataon upang makapagbagong buhay, upang maging dapat sa iyong banal na harapan. Sa pagkakataong ito, buong puso at kababaang loob kaming nagmamakaawa sa iyo. Muli kaming patawarin. Marami kaming kasalanan. Alam mo ang bawat isa sa amin. Hindi man namin masabi ito sa iyo ng isa-isa. Alam mong hindi kami naging dapat sa iyo. Muli kaming patawarin, Panginoon. Gawin mo kaming malinis at may karapatang tumatawag sa iyong banal na harapan. Inilalapit namin ang bawat sambahayan, ang mga magulang, ang mga anak, manatili lagi sa aming sambahayan ang patuloy na paggagalang, manatili ang pag-iibigan, at higit sa lahat, dakilang Diyos, panatilihin sa aming mga puso ang iyong mga banal na salita. Alalahanin ang lahat ng mga sasamba. Magkakalayo man ang kinalalagyan namin. Panatilihin ang kaugnayan namin sa isa't isa nang upang makasamba kami at mapuri ang iyong banal na pangalan. Naaalala namin, Ama, ang mga kapatid naming mga inaapi, mga kapatid naming kinakawawa, mga kapatid naming nakakulong ng walang sala. Nasaan man sila, dakilang Diyos, ano man ang katalagayan nila, Panginoong Diyos, maawa ka sa kanila. Panatilihin mo ang kaligtasan sa kanila. Maawa ka. Patuloy silang ingingatan. Patuloy mo silang lilingapin. At panatilihin sa kanila ang katatagan at pag-asa. Panatilihin pa sa kanila
ang pananampalatayang minsan ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pagtanggap namin ng iyong mga banal na salita, muling muling alalahanin ang lingkod mong mangangasiwa. Lagi mo po siyang iingatan, Ama. Anumang karamdamang taglay niya, Panginoon, maawa kang pagalingin siya. Huwag mo siyang hahayaang manghihina. Lagi mo siyang palakasin. Itayo mo siyang matatag sa aming unahan upang patuloy lang niya kaming napapangunahan sa ganitong mga pagsamba. Panginoon po namin Jesus, salamat sa iyong pag-ibig at awa. Patuloy kaming matatag at masisigla. Nakakapanatili pa rin kami nakakasunod sa iyo at sa Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Panatilihin pa sa amin ang karapatang matawag kami na isang iglesia ni Kristo. Salamat. Pinananatili mo pa rin sa aming mga puso ang pag-iibigang magkakapatid. Panginoon namin Diyos, muli kaming nagbabalik sa iyo. Umaasa kaming mananatili at makakasama ka namin sa buong oras ng aming pagsamba. Pinatawad mo na rin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ang lahat ay buong galang naming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay hango sa leksyong pinagtibay ng kapatid na Eranio Manalo na ituro sa pagsamba noon na ngayon ay ating sasariwain ang pamagat isang mabigat na kasalanan sa Diyos ang mawalan ng tiwala sa Kanya. Ang mga karaniwang mabibigat na kasalanan sa harap ng Diyos na maaring gawin ng tao ay ang pagnanakaw, pangangalunya, pakikiapid, pagpatay, at iba't iba pa. Alam po natin ang parusang itinakda ng Diyos sa ganitong mabigat na mga kasalanan ay mabigat din. Subalit, bukod sa mga pagsalangsang na nabanggit, meron pang isang kasalanan sa harap ng Diyos na kasing bigat din ng mga ito, na kung nagawa ng mga lingkod ng Diyos ay maghahatid sa sumpa sa kanilang buhay. Alin po ang kasalanang ito? Meron bang binabanggit ang Biblia na napakabigat na kasalanang pupukaw ng matinding galit ng Diyos? Pakinggan ninyo ang sagot sa awit 78:49 hanggang 50. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod. Ang matinding galit ng Diyos ay hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Meron bang binabanggit ang Biblia na napakabigat na kasalanang pupukaw ng matinding galit ng Diyos? Meron po. Narinig ninyo ang pahayag ng Biblia na ang sabi, sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila winasa sa sama ng kanyang loob.
Sapagkat hindi lamang matinding galit, kundi matinding puot ng Diyos ang nadama ng Diyos. Kanino? Ang tinutukoy po sa mga talatang binasa ay ang Israel, ang unang bayan ng Diyos. Ano po ang dapat nating mapansin? Ang Israel ay bayan ng Diyos. Subalit pinukaw nila ang matinding galit ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, sila ay winasa. Ano ang kasalanang ginawa ng mga Israelita? Na pumukaw ng matinding galit ng Diyos sa kanila. Ang binasa kanina, awit 78, 49 hanggang 50. Para natin malaman, masagot yung tanong, ano yung kasalanang ginawa nila? Basahin natin yung itaas sa talatang 19. Ganito po ang nakasulat. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito. Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Ano ang mabigat na kasalanan ginawa ng mga Israelita na pumukaw ng matinding galit ng Diyos sa kanila? Sabi ng Biblia, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito. Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Ano lamang ang kahulugan ng kanilang sinabing ito, mga kapatid? Meron na silang alinlangan sa pangako at kapangyarihan ng Diyos. Ano ang katumbas sa harap ng Diyos? Ng pag-aalinlangan ng mga Israelita sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin naman natin ang 21 hanggang 22. Nang marinig ang ganito, ang Panginoon na may nag-init. Sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw ng sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas ay ayaw ng maniwala. Ano po ang katumbas sa harap ng Diyos? Ng pag-aalinlangan ng mga Israelita sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sila'y ayaw ng sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas, ayaw ng maniwala. Dahil dito, ano naging damdamin ng Diyos sa kanila? Ang sabi ng Biblia, nang marinig ang ganito, ang Panginoon na may nag-init sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Kaya isang napakabigat na kasalanan, mga kapatid, sa harap ng Diyos, ang mawalan ng tiwala sa Kanya. Bakit nawalan ng tiwala ang Israel sa Diyos? Wala bang ginawa ang Diyos para sila'y magtiwala sa Kanya? Marami. Mula nang sila ilabas ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto, katakot-takot na himala ang ginawa ng Diyos na nasaksihan mismo ng kanilang mga mata. Ang totoo, mga kapatid, bago pa man sila binigyan ng Faraon ng kalayaan at payagang umalis, marami ng kababalagang ipinakita ang Diyos eh. Di man natin isa-isahin pa, ngunit alam na ninyo yan, ang kasaysayan ng Israel. Di ba? Mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, hanggang sa makapasok sa lupain ipinangako ng Diyos sa kanila. Kung gaano karami ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa harap ng mga Israelita. Gayunman sa kabila ng lahat ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos para sa Israel, dumating din ang sandali na naglaho ang kanilang tiwala sa Diyos. Kaya naman nagpakita ang Diyos ng ganung mga himala sa paningin ng mga Israelita para nga sila magtiwala na ang Diyos nila ay makapangyarihan. Sinadya ng Diyos yun pero dumating pa rin yung sandali na walang din ng tiwala. Ano lalong naghayag ng kawalang tiwala ng Israel sa Diyos? Yun lang bang
Binanggit nila kanina na binasa sa atin na kino-question na nila yung kapangyarihan ng Diyos na doon ba sa ilang ay mabubusog niya tayo? Dahil lang sa pagkain, nawalan ng tiwala. Pero yun lang ba? Ano ang lalong naghayag ng kawalang tiwala ng Israel sa Diyos? Basahin po natin, hindi tayo umaalis sa 78, mga kapatid. Babasahin natin awit 78 pa rin. Pero ang babasahin natin ay mga talatang 8, 10 at 33. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris. Tinutukoy ay ang mga Israelita na matigas ang damdaming sa Diyos ay nagimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinunod. May kasunduan sila ng Diyos, may tipan. Pero hindi nila sinunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Napansin ba ninyo? Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Kaya't yaong pasya ng Diyos. Ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Ang tanong natin, mga kapatid, anong lalong naghayag ng kawalang tiwala ng Israel sa Diyos? Ang sabi ng Biblia patungkol sa Israel, isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa'y marupok, kulang sa pananalig. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Ano masamang ibinunga ng malaking kasalanan ito na ginawa ng mga Israelita? Ang sabi pa, kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Kaya mga kapatid, kung paanong tiyak na parurusahan ng Diyos ang mga magnanakaw, mapangalon niya, mapakiapid, mamamatay tao, at iba't iba pang mga kasamaan na ginagawa ng tao. Gayon din, tiyak na parurusahan ng Diyos ang mga lingkod niyang nawalan ng tiwala sa Kanya at hindi sumampalataya sa Kanyang mga pangako at tumigil sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Sana itong mangyari sa atin, mga kapatid. Kaya natin ito sinasariway. Ang leksyon ito itinuro na sa atin. Maraming taon na ang lumipas. Nung nabubuhay pa ang kapatid na Eranio Manalo, sinasariwa sa atin. Kasi mabigat ang ating kalagayan ngayon. Ang Israel noon ay nasa paglalakbay. Marami silang pinagdaraanan. Tayo man ay ganun din. Lalo na nga sa ating kalagayan. Pero ang tanong, may pangako ba ang Diyos sa atin na dapat din pagtiwalaan? Ang Israel may dahilan. Hanapan ng Diyos ng pagtitiwala. Sapagkat nasa kasila ang bayan ng Diyos. Sa kanila iniukol ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tayo, meron bang dahilan para tayo hanapan ng Diyos ng pagtitiwala sa Kanya? Sino ang hindi dapat mawalan ng tiwala sa Diyos ngayon sa panahong ito? Yayamang sila man ay may pangakong kaligtasan. Pakinggan ninyo sa Isaiah 45:22. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Sino po ang hindi dapat mawala ng tiwala sa panahong ito? Yayamang sila man ay may pangakong kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas. Ang Diyos mismo nagsasalita. Kayo'y magsitingin sa akin. Meron siyang kausap. Pinagsasabihan niya, magsitingin kayo sa akin.
Ano garantiya ng Diyos? Kayo'y mga ligtas. Sino kausap niya? Kanino niya ipinatutungkol ang kanyang sinasabing ito? Lahat ang wika ng tagawakas ng lupa. Mga kapatid, sino ang tinutukoy ng hula ng mga tagawakas ng lupa? Hindi na natin kailangan pang palawakin pa ang pag-aaral. Sa marami na nating pag-aaral, mga kapatid. Tapos nating sinasampalatayanan ng katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Tayo ang mga tinawag ng Diyos sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito. Sa atin nakaukol ang pangakong ito ng Diyos. Ano yon? Sabi niya, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas. Lahat ng tagawakas ng lupa. Ano ang dapat nating makita sa Diyos? Kasi sabi ng Diyos, kayo'y magsitingin sa akin. Ano dapat makita natin sa Diyos? Pakinggan ninyo. Isaiah 41, 18 hanggang 20. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Mga kapatid, bago ko itutuloy ang pagbasa, ito po'y hula ng Diyos. Ito'y hula ng Diyos patungkol sa Iglesia ni Cristo. Natindan ninyo Isaiah 41, 18 hanggang 20. Pag tinaas natin ang pasa, naroon ang 9 hanggang 10. Isaiah 41, 9 hanggang 10. Alam natin yun. Yun ang isa sa mga hula na tumutukoy sa karapatan at kahalalan ng kapatid na Felix Manalo. Ang binabasa natin, yung karugtong ng hula na yun ng Diyos para kay kapatid na Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Babasahin, tuloy natin ang pagbasa. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang nalawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang sedro, ang puno ng akasya at ang arayan at ang ulibo. Aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto at ang pino at ang bor na magkakasama. Upang sila'y makakita, pansinin niyo, upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama. Na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Sa hula po ng Diyos sa Biblia, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo ay itinulad sa lupain. At ang mga kaanib nito'y itinulad sa mga punong kahoy. Ano ba nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Sa marami na nating pag-aaral, natalikod sa pananampalataya. Ang maraming kaanib noon. At ang mga nanindigan sa pananampalataya ay pinagpapatay. Ito ipinahayag ni Propeta Zacarias sa kanyang hula. Sinabi ng propeta si Zacarias, nung una at ikatlong bahagi at una at ikalawang bahagi ng lupain ay mamamatay at mahihiwalay. Yung mga nahiwalay, yun yung mga sumunod sa pagtalikod. Natalikod sa pananampalataya. Yun namang mga nanindigan, hindi sumunod sa pagtalikod, pinagpapatay. Kaya merong naiwan yung ikatlong bahagi. Nang sabi ni Zacarias, dadalhin ko sa apoy, pangsubukin. Sabi ng Diyos, sila'y magtitisitawag sa aking pangalan. Sila'y diringgin ko. Sasabihin nila ako ang Diyos nila. Sasabihin ko naman sila'y aking bayan. Iyan sinasariwa lamang natin mga kapatid. Para
maunawaan natin itong hula na ating binabasa. Kaya balik tayo dito sa hulang ito. Ano nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Natalikod sa pananampalataya ang maraming kaanib. Ang iba naman ng pinagpapatay. Kaya ano nangyari? Nawala ng kaanib. Kumbaga sa lupain, ito'y naging ilang. Naging disyerto. Walang tao. Nawalan ng mga punong kahoy. Subalit ano itinakda ng Diyos na gagawin niya? Eto na, yung sinasabi ng Diyos sa hula. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan. Mga bukal sa gitna ng mga libis. Yung disyerto, walang tubig eh. Yung ilang. Pero sabi ng Diyos, magbubukas ako ng mga ilog. Mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang. Yung disyerto, na lawa ng tubig. At ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Bakit? Ano ka mangyayari? Ano gagawin ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, aking itatanim sa ilang ang sentro. Ang puno ng akasya at ang arayan at ang ulibo. Aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto at ang pino at ang buo na magkakasama. Ano-ano yan? Iba't ibang uri ng mga punong kahoy. Sa makatwid ang lupain na naging ilang o disyerto ay muling magkakaroon ng mga punong kahoy sa pamamagitan ng tubig na kaloob ng Diyos. Alin bang inilalarawan ng tubig? Ito'y lumalarawan sa mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Sa makatwid ang Iglesia ni Cristo na nawalan ng mga kaanib o naging ilang ay muling magkakaroon ng mga kaanib. Paano? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sino kinasangkapan ng Diyos? Kapag itinaas nga po natin ang pagbasa, talatang ito, Isaiah 41, 18 hanggang 20, pag itinaas natin sa 9 hanggang 10, yun yung hula ng Diyos patungkol kay kapatid na Felix Manalo. Sugo ng Diyos na kanyang pinili mula sa mga wakas ng lupa. Tayo na mga kahanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa ang naging bunga ng pangangaral niya. Tayo ang naging mapapalad na kinatuparan ng ipinagpauna ng Diyos noon pa. Mga kapatid, hindi man natin nakita ang mga himalang katulad ng ginawa ng Diyos sa harap ng mata ng mga Israelita. Subalit ang pagbangon mismo ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay isang malaking himalang nakita ng ating mga mata. Kung paanong sa kalagayang walang kaanib, nagsimulang bumangon ng mga bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa. Bagong lahi mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng sugo na si kapatid na Felix Y. Manalo. Natupad ang hula ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos na ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang nalawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang sedro, ang puno ng akasya, arayan, ulibo, abeto at pino. Ang katuparan nito, mga kapatid, ay ang muling pagbangon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa sa Pilipinas. Tayo, kabilang tayo sa naging katuparan ng pangako ng Diyos. Tayo ang mga tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Anong dapat nating makita sa himalang ito na muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo? Na siyang huling gawaing pagliligtas, ang sabi ng Diyos, upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Yun ang dapat nating makita, mga kapatid.
Yun ang gusto ng Diyos na makita natin upang sila'y makakita at makaalam. Gusto ng Diyos makita natin yun. Yung himalang ginawa niya sa pamamagitan ng muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo. Kaya, kawawa naman yung mga ilang kasama natin. Naglaho sa kanilang liwanag ng mga salitang ito na kinalimutan nila ang kanilang kahalalan ng pagka-Iglesia ni Cristo na nakasalig sa matibay na salita ng Diyos sa Biblia. Pati ang pagsusugo ng Diyos ay kanilang nakalimutan. Tayo na nananatili ang awa ng Diyos sa atin. Nananatili ang liwanag ng mga salitang ito. Nananatiling sumasampalataya sa ating kahalalan dahil sa pagkakasugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo, nakabahagi tayo sa kanyang pangangaral. Nakasama tayo sa katuparan ng mga hulang ito. Sabi ng Diyos, kayo'y magsitingin sa akin. Paano tayo titingin sa Diyos? Awit 27:14. Sa Panginoon tayo'y magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Sa Panginoon tayo magtiwala. Paano tayo titingin sa Diyos? Sabi ng Biblia, sa Panginoon tayo magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayong magsasawa. Ito ang malaking problema sa mga namumuno ngayon sa iglesia. Naglaho ang tiwala sa Diyos. Opo, hindi naman nila ititigil ang mga pagsamba. Nagtuturo pa rin ang mga salita ng Diyos. Subalit hanggang bibig na lang. Sa madaling salita, palabas na lang. Bakit? Paano nahayag ang paglaho ng tiwala nila sa Diyos? Una, nangutan ng bilyong halaga sa mga bangko. Bakit mangungutang? Di ba ang tunay na iglesia ay may Diyos? Paano magkukulang ang iglesyang may Diyos? Ano lamang ang kahulugan ng kanilang pangungutang? Naglaho ang tiwala sa Diyos. Ikalawa, lihim na pumasok sa mga negosyo. Bakit kailangan pumasok sa negosyo? Hindi ba sapat ang mga handog ng mga kapatid na binasbasan ng Diyos sa panahon ng pagsamba? Tandaan natin, mula sa panahon ng sugo hanggang sa panahon ng kapatid na Heranio Manalo, ang iglesia hindi nangutang o nagsangla ng anumang ari-ariya. Sapat ang mga karaniwang handog ng mga kapatid na nalilikom. Karating ang iglesia sa kalwalhatian sapagkat may basbas ng Diyos. Kaya ano lamang ang kahulugan ng pagpasok nila sa mga negosyo? Naglaho na ang tiwala sa pangako ng Diyos. Ikatlo, nakikiapid sa gobyerno. Bakit mag-i-endorso ng mga pulis at mga politiko na ilalagay sa maseselang posisyon sa pamahalaan upang magkaroon sila ng impluwensya at kapangyarihan? Bakit? Hindi ba sapat ang kapangyarihan ng Diyos? At maghahanap ka pa ng impluwensya at kapangyarihan ng tao? Hindi ba ang kapangyarihan sa loob ng iglesia ni Kristo ay kapangyarihan na wala nang hihigit? Sapagkat ang kapangyarihan yon ay nagmumula sa pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos. Kaya ano lamang ang kahulugan ng pakikiapid sa gobyerno? Na wala ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, tayo po ang bayan ng Diyos ngayon. Ano ang panawagan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa Panginoon kayo magtiwala. Malalim tayo sa Kanya at huwag tayong maghihinaw. Tatanungin ko kayo mga kapatid, mawawalan pa ba kayo ng tiwala sa Diyos? Kalilimutan na lang ba natin ang mga patutuon niya sa buhay natin? Mula nang tayo maging kaanib sa iglesia.
Gaano karaming himala ang nakita natin na ginawa ng Diyos. Mula pa noon, mula pa sa panahon ng sugo, sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, at kung paano tayo itinaguid ng Diyos, lalo na sa panahong ito ng napakabigat ng pagsubok sa ating pananampalataya. Mula nang tayo manindigan sa katwiran sa gitna ng maraming katiwalian at kasinungalingang nangyayari sa iglesia, mahigpit na pag-uusig ang ating sinagupa. Ang iba'y ilang beses na ginipit, ang marami inabot ng iba't ibang pang-aapi, ang iba'y ipinakulong at meron pang ilang pinatay. Ang tanong, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Mga kapatid, kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na sana tayo ngayon sa pagsambang ito. Bakit tayo nananatiling naninindigan hanggang ngayon at nagpapatuloy sa paglalakbay? Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, hindi niya tayo pinabayaan. Ito po mga kapatid, ito po ang dapat na mating makita sa Diyos. Ang kanyang tapat na pag-ibig at pagmamalasakit. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa na tila mabubuwal sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Huwag nating isusuko ang paninindigan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Huwag din nating ipagpapalit sa anumang bagay o kanino man ang ating kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Huwag tayong tatalikod anuman ang mangyari. Manindigan tayong matatag sa tunay na pananampalataya hanggang wakas. Ano pangako ng Diyos na gagawin niya para sa atin? Kung matatag tayong magtitiwala sa Kanya hanggang wakas. Sa Job 5:19 at patuloy. Sa tuwi-tuwina, paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan. Laging handang sumaklolo. Sa panahon ng tagutom, di kanya pababayaan. At kung sa digmaan ay hindi kanya iiwan. Ililigtas kanya sa dilang mapanira. At di ka matatakot sa kapahamakan. Kaguluhan at tagutom, iyo lamang tatawanan. At mababangis na hayop, hindi mo katatakutan. Magiging ligtas ang iyong tahanan. At ang iyong mga kawan ay hindi mababawasan. Ano pangako ng Diyos na gagawin niya para sa atin? Kung matatag tayong magtitiwala sa Kanya hanggang wakas. Ang sabi ng Biblia sa tuwi-tuwina, paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan. Laging handang sumaklolo. Kaya di ka matatakot sa kapahamakan. Mga kapatid, lagana ang iba't ibang uri ng panganib, kaligaligan na kinatatakutan ng maraming mga tao, iba't ibang uri ng karamdaman, umakalat na kamamatay. Pero paano tayo mapapahamak kung ganito tayo pinangangalagaan ng Diyos? Kung nakasubaybay ang Diyos sa atin araw-araw, sapagkat paningin niya'y nasa atin. Paano sa panahon ng tagutom at kahirapan? O sabi ng Biblia, sa panahon ng tagutom, di kanya pababayaan. Kung sa digmaan ay hindi kanya iiwan. Mga kapatid, yan ang larawan ng daigdig ngayon. Kahirapan ay kagutom, napakalubha. Ang mga digmaan ay laganap. Pero anuman ang nangyayari, ang sabi, hindi tayo iiwan ng Diyos. Paano kung may banta ng mga taong animoy mababangis na hayop? Sabi ng Biblia, mababangis na hayop, hindi mo katatakutan. Magiging ligtas ang iyong tahanan. Sa makatwid, dumating na ang dapat dumating. Mangyari na ang dapat mangyari. Pero ang mga lingkod ng Diyos naganap na nagtitiwala sa Kanya at naninindigan sa pagsunod sa Kanya ay mananatiling ligtas at payapa sa piling ng Diyos. Ito sana matupad sa buhay natin sa nalalabing panahon
ng ating paglalakbay sa mundong ito. Napakasarap alalahanin sa buhay. Kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, pero tayo, ang ating buong sambahayan, nasa gitna man ng mundong itong puno ng mga panganib at kaligaligan. Pero ligtas ang ating tahanan. Nagkakaguluman ang mga tao sa mundo. Pero ang ating pamilya ay payapa. Panatag na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maraming dahilan ng kalungkutan. Pero masaya. Masaya at ating mga kalooban. Sapagkat ang kaligayahan ay idinudulot ng Ama. Ang salita niya at ang kanyang kapangyarihan, siyang kaligayahan natin. Siyang umaaliw sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Yan sana mga kapatid, patuloy na tamasahin natin araw-araw para tayong lahat makarating sa piling ng Ama sa bayang banal. Yan ang ating ilapit sa Diyos. Tumayo tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muli sinariwa mo sa amin kung gaano kami kapalan. Hindi dahil sa kami, ang buhay namin sa daigdig ay masagana. Hindi dahil maaliwala sa buhay. Ang totoo sa paningin ng maraming tao, kami ay kawawa, kabag-abag. Ang mga kapatid namin na dati namin kasama sa paglilingkod sa iyo, sila pa ang humahamak sa amin. Kawawa raw kami. Mga itinakwil na kami. Pero ang totoo, Ama, sa paningin mo, hindi mo kami itinakwil. Hindi kami naiwalay sa iyo. Kami ang naninindigan sa panig mo. Naninindigan sa pagsunod sa iyo. Kahit anong mangyari, kahit pabigat ang mga pagsubok, kahit nasasaktan ang aming mga damdamin, hindi kami tumitigil sa paglilingkod. Hinahanap namin ang mga pagsamba. Inaapuap namin ang iyong kapangyarihan. Ang kaaliwan namin ay ang iyong mga salita. Lalo na sa ganito namin mga pagsamba. Kaya kami ang tunay na mapalad. Nasa amin ang tunay na kahalalan. Sa amin nakaukol ang pangako mo. Sinabi mo sa amin kami magtingin sa iyo. Kami magtiwalang lubos sa iyong kapangyarihan. Ito naman ang ipinangangako namin sa iyo. Mangyari na mangyari. Dumating pa sa buhay namin. Nakahanda na kaming makipagbaka. Sapagkat ang aming paningin ay nakatuon sa iyo. Hindi namin pinag-aalala. Ang pangako mo, hindi mo kami pababayaan. Mapatunayan namin ito sa maraming pagkakataon sa aming buhay. Hindi na kami papayag na mangyari sa amin ang nangyari sa mga unang lingkod mo na nawalan ng tiwala. Huwag mo lamang kami pababayaan.
Araw-araw lalong bumibigat ang pagdadala ng buhay. Kaya araw-araw palakasin mo kami. Lalo mo kami gawing matatag. Lagi naming magunita ang iyong kapangyarihan. Ang mga imalang ginawa mo para sa amin. Huwag naming malimutan yun. Lagi naming ilagak sa iyo ang aming pag-asa. Pagalingin mo mga may sakit. Lalo na ang mga lingkod mo. Mabigat ang taglay na karamdaman. Baka mayroong nasa pagkamutan. Haplusin mo ang karamdamang taglay. Kalap mong pawin ang karamdaman. Lalasan mo ang mga suliranin sa bawat tahanan. Tulungan mo kaming lahat. Manatiling matatag na naglilingkod sa iyo hanggang sa wakas ng aming buhay. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Pakialalayan mo kami araw-araw. Tulungan mo kami. Maliwanag naming makita ang lahat ng mga salita mo. Ang buting idudulot ng pagsunod dito. Lalong-lalo na po ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amang banal, di namin nalilimot, idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Saan man sila naroon, huwag mo silang pababayaan. Hawakan mo silang laging mahigpit. Huwag mong kalilimutan ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Wala kaming tigil sa pananalangin, alang-alang sa kanilang kalayaan. Maawa ka po, palayain mo na sa aming mga kapatid. Maibsan ng dalahin, hindi lamang sila na mga nasa bilangguan, maging ang mga mahal nila sa buhay. Kaming mga kapatid na laging nag-aalala para sa kanila. Tulungan mo rin ang mga kapatid na nangalat sa iba't ibang dako. Huwag mo silang pababayaan saan man naroon ang mga lingkod mo. Lagi mong kalingawin at lingapin ang kanilang buhay. Ama, lubos na po ang aming pagkakatiwala. Narinig mo ang aming mga panalangin. At muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Sumasampalataya kaming lubos. Pagkatapos ng pagsambang ito, muli malalakas kaming magpapatuloy sa pakikipagbaka sa magulong sanlibutan. Magalang po naming hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.